Itong rootstock na ito ay mas maliit pa sa ballpen. Wala po pong kalahati ng ballpen ang lapad niya. Ito pong katabi niya na malaki ay markot po. Dahil ang markot ay tumatagal lang ng 5 taon, ay tinabihan ko ng seedling na kalamansi. Itinabi ko nung maliit pa ito. Ngayon ay medyo malaki na. Pwede nang idikit dito sa ating markot na kalamansi rin. So imbes na 5 taon lang, ay tatagal pa ng ilang dekada itong ating markot dahil dito sa rootstock na ito. So atin na pong pagdikitin. Hihiwa lang po ako dito ng balat. Ayan. Ayan. Ngayon may tapyas na itong balat na ito ng ating markot. Sa bahaging ito ay hihiwa po ng pahalang. Ganon din po dito sa taas, pahalang din. Ayan. Ngayon mayroon din po siyang hiwang taas. Ayan. Ito pong ating rootstock na ito ay ating babawasan ng balat kasama ang kanyang kahoy. Ngayon ay mayroon ng hiwa ito, itong ibaba at dito sa taas. Ganon din po, hihiwaan din po natin sa mas mataas na parte ng isa pang hiwa. Ayan. Yan lang pong ibuka ang kanyang balat. Ayan, dahan-dahan lang. Ayan. Ayan. Ganon din po dito. Kahit hindi po tumapat dito sa pangalawang, okay lang po. Ayan. Ayan. Ngayon, atin naman pong, ito naman po ang ating ibuka. Ayan. Dahan-dahan lang. Ayan. So, ayan. Ngayon, ay dito naman tayo gagawa ng isa pang hiwang pahalang. Ayan. Hiwaan natin ng mataas na hiwa at ibuka pa rin. Ayan. Ayan. Ganon din po dito sa taas na bahagi. Hiwa ulit. Ayan. Ayan. At hiwang pababa. Ayan. 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 So, kaya po putol-putol ang ating hiwa na pahalang dahil hindi po tuwid na tuwid ang ating puno. Kapag tuwid na tuwid ang ating puno ay pwede pong isang diretsong hiwa lang. Isang paalala lang po. Ang pag-subscribe dito sa YouTube ay libre at wala pong bayad. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag pong kalimutang mag-subscribe, like and share. Bago ipasok, ay ito muna ay tatanggalan natin ng panlabas na balat. Para ito ay didikit dito sa bahaging itaas na ito. Ito rin ay tatapyasan din natin ng balat. Ngayon, pwede na nating ipasok ito. At pwede ring panipisin o kapalan ang bawas. Ganito. Ayan.
Wala pong problema kahit mga lahati o lumampas pa sa kalahati ang bawas. Yan. Kayasin na ganyan. Kaskasin. Pero ang kaskas natin ay manipis lang. Hindi dapat matanggal lahat ng balat. Kundi manipis lang, yung panlabas lang na manipis na balat. Ayan. Bago ipasok ay kailangan may nakahanda na panali. Ayan. Para hindi mahirap, hindi magkapunit-punit ang ating balat, ay mas magandang habaan ng hiwang pahalang. Ayan, atin ang ipasok ating rootstock. Ayan o. Ayan. Pwede pong talian dito sa taas para hindi siya malikot. Para maipwesto natin siya ng maayos. Ayan. Pansamantala. Natabi. Ayan. Ngayon ay tutulak yung ilalim. Ayan. Okay. Kung inyong napapansin ay nandito lang po ang isang kabilang balat. Ayan. Okay lang po yan na nahiwaan nyo. At itong bahaging ito ay wala nang balat dahil umangat na. Ayan, open na po. Ayan o. Itong bahaging ito. Pero okay lang po yan kasi yung bahaging yan na wala ng balat ay magkakaroon din po yan ng balat paglipas ng mga araw. So ngayon ay atin siyang itatali sa baba. So ayan, open na open po ito. Ayan o. Ayan ang ating rootstock. Itong kulay green na ito, ito ang balat. Ayan, balat ng ating markot. At ito ay hubad na, wala nang balat. Malapad siya, malapad na walang balat. 1/4 of an inch po ang lapad niyan. Pero wala pong problema dahil hindi magtatagal ay yung bahaging maputi na yan ay magiging bagong balat. At unti-unting magbi-build up dito. Kaya ito ay matatakpan itong ating rootstock na to. So talian na po natin itong balat ng ating rootstock na natatakpan ay madali pong kumapit dito sa balat ng ating sayon o ng ating markot kapag medyo nakaskas mo o nakayas itong balat ng ating rootstock. Para mas mabilis ang development niya ay kailangan po nating takpan dito sa bahaging singaw na to. Open po yan para matrap yung moisture dito lang sa baba. So, at magiging dahilan para mabilis ang pagkakaroon ng makapal na balat o maghilom yung mga balat na nasugatan, dahilan para magdugtong ang rootstock at ang ating sayon o itong ating rootstock at itong ating markot. Ayan.
Ayan. Di bali pong ma-expose dito sa ibaba. Wala pong problema yan. Dahil ang evaporation naman ay manggagaling dito sa baba pataas. Kaya hindi po mawawala ang moisture niya kung ang expose sa hangin ay ito lang ibaba. Itong bahaging ito ng ating rootstock, ito ay hahayaan lang po nating naka-attach dyan. Babalikan po natin yan pagkalipas ng 2 linggo para putulin itong bahagi na ito ng ating rootstock. So after 10 days kailangan na nating putulan dito. Ngayon ay December 5, 2023. Mahigit 1 buwan na po ang nakalipas simula nung aking pagdikitin itong dalawang to. So ayan na po ang resulta. Atin pang ilapit. Yan po ang resulta. Oh. Magkadikit na po. Na-build up na siya. Ayan o. Kumapal. Nagkaroon na po ng panibagong balat itong bahagi na ito. Na nawala ng balat. Dahil ang balat na yon ay ibinuka ko. At itong bahagi na to dahil sa pag-angat at napunta dito sa kaliwa ang mga balat ay naging kahoy na lang po. Wala na pong balat. Pero sa ngayon ay makapal na po na balat ang nabuo. Bagong balat. Ayan. So ganyan lang po ang mag-inarching ng halaman. So dahil yan ay mayroon ng nakasuporta na seedling, itong markot na ito ay mapapahaba na ang buhay. Hindi na siya 5 years lang ang itatagal. Dahil dito sa seedling na ito na ating ikinabit sa kanyang katawan. Sa loob lang ng maiksing panahon ay nadugtungan natin itong markot na ito ang kanyang buhay. So kung gusto mo ng update sa markot na ito ay huwag pong kalimutang i-subscribe ang aking channel. Isang paalala lang po, ang pag-subscribe dito sa YouTube ay libre at wala pong bayad. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag pong kalimutang mag-subscribe, like and share. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Kuya Brownie. Bye-bye!